Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Ito po si Chinkitan, ang inyong pambansang world coach. Chinky, bakit kaya hindi namamatay ang food business? Maganda ba mag-franchise ngayon? Ay, yan ang pag-uusapan po natin kung yan interesado kayo. Ang food business po ay syempre matatag. Dahil po tayong Pilipino ay mahilig kumain at hindi pwedeng tumigil ang tao sa pagkain. Diba? Pero, ito lang po, bakit po hindi siya nalalaos? Number one, basic need. Oh, di ba? Syempre naman, pagka, if you don't, ito lang, simple lang yan eh. If you do not have money, you do not eat. And if you do not eat, you die, according to Jamie Santos. Kaya nga patok na patok po, kung nababatitaan nyo na po, yung Diwata Pares Overload po sa halagang 100 piso. Meron ka ng only rice sabaw, at tapos taba, ay may free soft drinks ka pa at pares. Basic need. Number 2, gusto ng tao yung diversity. Ang ibig sabihin ng diversity, gusto ng tao ng pagpilian po. May choices po sila. Diba? Meron pong fast food, meron pong street food, meron pong gourmet dining. Ay, kung ano yung target market mo. Pangatlo, bakit di nalalaos ang pagkain? Kasi ang dami pong tinatawag na innovation. Grabe, pwede ka talagang mag-reinvent. Kaya nga si Ninong Ray, napagluto ako na sinampalukan na bangus belly, alam nyo ba, na walang ginamit na sampalok. Ang ginamit niya pong pampaasim po ay ang kanyang pawis. Hindi po. Ang ginamit po niya pinya, tapos yung green mango. Oo, grabe. Yun na ang pangpaasim po. Napakasarap po. Kaya nga, innovation is key. Pang-apat po, syempre naman, ang gusto naman ng tao ngayon, bakit mabenta po, lalo na pang food delivery, mga food app, is because of convenience. Sa panahon po ngayon, instead na pumunta sila ng restaurant, instead po sila pumunta ng fast food, nagte-take out na lang, delivery na lang, di ba? At napakalakas po ng mga tinatawag na food app na yan. Dahil ang gusto na ng tao is convenience. At syempre naman, maganda ba talagang franchising opportunities? Well, ang franchising po ay magandang pamamaraan upang pasukin ang food business, lalo na kung hindi mo alam kung paano magluto, wala kang brand, wala kang produkto, hindi mo alam paano magpatakbo. Pero, bago ka pumasok sa franchise, tatandaan nyo, pag-aralan nyo muna. Alamin nyo muna kung meron tayong tinatawag na franchise fee. Pangalawa, alamin nyo muna kung meron kayong royalty fee. Ang franchise fee po, most of the time, is a one-time payment thing. Ang royalty fee po, habang buhay, kung kayo ay bumibenta, meron silang kukunin na porsyento from 2% to 5% on your daily sales. Kaya nga tanungin nyo po yan, ha? Mahalaga. Pag-aralan muna natin ang negosyo bago tayo pumasok. Bakit po? Bakit pag hindi natin alam, tayo ay magnenegosyo, imbis na tayo kumita, tayo po ay baka malugi. Sana naman nakatulong tong episode na ito kung bakit napakaganda ang food business at pwede mo rin pasukin ang franchising. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Biyernes. Suspension order laban kay Cebu City Mayor Mike Rama na ihain na. Pero Mayor Rama wala raw kalam-alam sa reklamo na hindi siya nagpapasahod ng empleyado. Korte Suprema iniutos na sa lahat ng korte sa bansa na gawaran ng proteksyon ang sinumang marered tag. Surrogacy o pagdadala sa sinapupunan ng anak ng iba. Pinapasok na ng ilang mga ina para matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Lesbian mula sa Leyte, nagpabuntis para magka-baby pero ngayon lumuwas pa Maynila para sabakin ang macho dancing. At Ivana Alawi, inaming nakaka 8 digits daw siyang kita sa social media pa lang. Nag-live ako from 6 p.m. natapos ako 12 a.m. Kasi yun yung kumita ng 8 digits.
mainit-init pa. Yan ang latest sa showbiz hikahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cose. One Balita Pilipinas. Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado ang isang lalaki matapos mamaril sa Antipolo, Rizal. Ang dahilan, hindi siya pinayagang makigamit sa CR ng isang tindahan. Magabalita si Ian Suyu. May baril! Nagpaputok, may pinutukan siya! Pumapalag pa ang lalaking ito ng arestuhin sa Barangay Santa Cruz sa Antipolo, Martes ng hapon. Yung baril, Nang kapkapan, nakuha sa kanya ang isang baril. Ayon sa mga pulis, suspect ang lasing na lalaki sa tangkang pamamaril sa banana Q vendor na hindi siya pinayagang makigamit ng CR ng tindahan. Exclusive yata yon para sa mga kanyang kliyente, sa mga bumibili. Ngayon, baka nung time na gagamit yung isa, yung sinasabi na hindi siya pinayagan, baka naman may gumagamit na kliyente, na customer, kaya hindi siya napayagan. Ayun, na pinag-umpisahan nila. Tumagos ang bala sa pinto ng CR. Maswerte namang hindi tinamaan ng tindero. Giit ng suspect, hindi niya raw planong patamaan ang biktima. Humingi naman po ako ng sorry doon sa biktima. Ba't kayo nagpapatok sa CR, sir? Wala lang po, parang baga sa akin, kasi nakainom po ako ng sir. Napag-alamang hindi lisensyado ang baril niya. Ayon sa Antipolo PNP, na inquest na ang suspect na mahaharap sa reklamong attempted homicide at paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act. Kita sa CCTV ang isang lalaki na naglalakad papasok ng P. Gomez Street, Bagong Baryo, Caloocan City, bandang 2:00 ng madaling araw. Nagpunta siya sa isa sa mga bahay. Paglabas, may dala na siyang bisikleta na sinakyan pa niya palayo sa lugar. Pero hindi pala sa kanya ang bisikleta. Ayon sa may-ari, posibleng gumamit ang suspect ng panira ng kandado ng gate. Isang lagayan naman ng cup noodles ang nakita nilang nakatakip sa kamera ng CCTV kinaumagahan. Laking panghihinayang ng may-ari dahil bukod sa nasa 10,000 ang halaga nito, may sentimental value sa kanya ang bike. Hindi ko po siya ginagamit eh. Ano po siya, pamana po siya sa akin ng tatay ko bago po mamatay. Yan na lang alaala niya sa akin. Bago ang krimen, may bata pa raw na nagdumi sa lente ng CCTV. Nagsumbong na ang biktima sa barangay, pero hindi raw nila namumukhaan ng lalaki at posibleng dayo lang sa kanilang lugar. Sa sino mang makapagbibigay impormasyon sa magnanakaw, agad lamang ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Ngayong dumarami ang electronic vehicles, isinusulong na damihan pa ang mga charging station. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Dumarami ng electric cars dito sa ating bansa. Kaya nagsulputan na rin ang mga EV charging stations. Dito sa Ebank Road sa Pasig, may solar-powered EV charging station. Bagong-bago pa, dahil itong Marso lang ito pinuksan at ang pag-charge, libre pa. Kala nila may hinuhulugan kasi ng kwente, pero hindi po, free po. Mapa e-trike, e-bike at e-vehicle, pwedeng makicharge dito. Kahit nga yung mga hindi taga-Pasig, pwede rin. Pero paano nga ba ito gamitin? Kailangan, set up mo ito kung ilang oras. Yan. Ganyan lang po. Tapos pag kung gusto nyo nang umalis, pwede nyo pindutin itong red para mag-back to zero yung pinaka-ano nyo. Yun nga lang, maghihintay ka ng katagalan. Isipin mo na lang, para ka nagka-charge ng cellphone. Magaan sila kung hindi sila mainip o magtatagal sila. Pwede i-charge ng mga 3 hours, 4 hours. Sa ngayon, 2 pa lang daw ang charging station dito at matatagdagan pa daw yan sa susunod. Malaking tulong din ang pagkakaroon ng magandang pagsikat ng araw kahit na mainit. Isipin mo yun, yung init ng araw, pwedeng makapag-charge ng isang e-vehicle. Talagang advance na, di ba? Mobile Journal, Ivan Tarinque po, hatid ang mukha ng balita.
Nagtapos ang balikatan exercises sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo ngayong araw. Para sa update, may live report mula sa Camp Aguinaldo. Simon Gualvez. Mon, ano ang assessment sa balikatan? Cheryl, matapos ang 19 na araw, formal nang tinapos ngayong Biyernes, itong ika-39 na balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. At tinawag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na matagumpay itong katatapos lamang na balikatan exercise 2024. Naniniwala si Teodoro na mahalaga ang mga ganitong klaseng gawain kung saan lumalabas sa comfort zone ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP at sumasabak sa isang aktwal na pakikipagbakbakan. Tinuturing ang balikatan exercise ngayong taon na pinakamalaki sa loob ng 4 na dekada kung saan kabilang kasi sa mga lumahok dito ang nasa 11,000 miyembro ng US Armed Forces at 5,000 Pinoy counterparts. Ilan sa mga lugar kung saan idinaos ang balikatan exercises ay sa Palawan, Batanes at Ilocos Norte kung saan nga pinalubog pa ang China-made vessel na BRP Lake Caliraya. 3 ang focus ng ginawang aktibidad sa balikatan. Una ay yung command and control exercise kung saan sinanay ang mga kasali pagdating sa coordination at decision making pati na sa pagpapalitan ng mga strategies at expertise. Pangalawa ay yung field training exercises kung saan sumabak at hinasa ang mga AFP at US Armed Forces members sa literal na pakikipaglaban. Ilan dyan ay yung live fire exercise, amphibious operations, air missile attacks at multilateral maritime exercise. At panghuli, ang humanitarian civic assistance activities kung saan mas inimprove naman ng dalawang bansang pagtutulungan pagdating sa disaster response. Cheryl, kasabay ng pagtatapos ngayong umaga ng balikatan exercises, abay sisimulan na rin daw ngayong hapon ng paghahanda at pagpaplano para naman sa balikatan exercise 2025. Inilarawan ito ng AFP na magiging more challenging at more complex daw dahil sa mga inaasahang full battle simulation at mas realistic na mga senaryo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Ngayong Hypertension Awareness Month ay sinusulong ang kahalagahan ng maagang pagpapadetect sa sakit na madalas daw walang sintomas. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. I-encourage ang mga tao na magpa-blood pressure screening at early detection. Yan ang tema ngayong World Hypertension Awareness Month. Akala ng marami sa atin na pagka sinabing may hypertension o high blood, may mararamdamang sintomas. Pero mali ang paniniwalang yan. Yung hypertension, nag-uumpisa bata pa. Kadalasan, early 20s, nag-uumpisa na dahan-dahan. So wala talaga silang nararamdaman until such time na nagde-develop sila ng komplikasyon. Paano mo naman malalaman na high blood ka? Tuturuan tayo ni Doc sa tamang pagkuha ng BP. So kailangan level ng puso ang pagkuha. At yung braso, yung elbow mo nakasandal sa table, okay? And level ng heart. As much as possible, kung pwede, yung kaliwang kamay, kaliwang braso ang may-measure. Kasi para mas standardized. Dapat nakaupo din at nakasandal. Mali rin daw yung naka-cross legs. Dapat yung dalawang paa naka-flat sa sahig. Kapag naiihi, nakakataas ng BP yan. Kaya dapat umihi muna at mag-relax muna kung nininervyos at pagod. Pagkuha mo ng blood pressure, ng isang blood pressure take lang at mataas, bibigyan mo na ng gamot yung tao ng pangpababa ng blood pressure, hindi tama yon. Kailangan average, no? Yung average ng 3 pagkuha ng blood pressure in a relaxed manner. Huwag magpapakuha ng BP kapag naka-long sleeves o may manggas. Dapat sa balat mismo. Iwasan din na humawag ng phone at makipagkwentuhan dahil nakakataas din daw ng BP ang pagsasalita. At least kumuha sila ng blood pressure 2 beses, sa umaga at saka sa gabi. Sa umaga, best time to take blood pressure before mag-coffee. Kung medyo mataas yung una, take a second and a third. Kuhanin mo na lang average ng 2. And then ganun din sa gabi bago matulog. Number 1 contributing factor sa pagkakaroon ng mga sakit sa puso, stroke, vascular dementia o pagiging makakalimutin, at chronic kidney disease, ang hypertension o high blood pressure. Kaya importante rin daw itong ma-manage. Kasi lahat ng mga organs na ito, may blood supply sila.
So pag parating mataas ang blood pressure, nasisira yung lining ng ugat. Dahan-dahan nasisira ang lining ng ugat over years. So eventually, nagkakaroon ng damage doon sa organ system. Inaanyayahan po ang lahat na makiisa sa May Measure Month. Mula May hanggang August, lilibutin po ng Philippine Society of Hypertension at ilang NGOs ang buong bansa para turuan ang lahat sa pag-monitor at tamang pag-measure ng blood pressure. Mobile Journal Yeda Pascual po. Hatid ang mukha ng balita. Susunod, audio recording na hawak umano ng China bilang patunay sa bagong kasunduan sa Ayungin Shoal, posibleng deep fake ayon sa AFP. Suspension order laban kay Cebu City Mayor Mike Rama na ihain na. At ngayong nalalapit na ang Mother's Day, kilalanin natin ang ilang mga ina na nagsilbing surrogate para sa iba pang gustong maging nanay din. At alamin na ang kwento sa likod ng bagong soon-to-be hit song ng bandang Ben and Ben. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Nagbabala ang Department of Foreign Affairs at Armed Forces of the Philippines sa napaulat na unverifiable recordings tungkol sa umano'y new model agreement ng Chinese diplomat at hepe ng AFP Western Command sa Ayungin Shoal. Bahagi lang daw ito ng taktika ng China para magdulot ng kalituhan sa gobyerno at mamamayan ng Pilipinas. Kaugnay niyan, magkakausap natin si AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Magandang tanghali po sa inyo, Colonel. Magandang tanghali. Colonel? Opo. Colonel, konting pihit lamang po. Nagpuputol-putol po tayo. Yes, ma'am. Ayan, okay. It's a lot better. Colonel, may update na ho ba tayo dito sa investigasyon ninyo dun nga po sa sinasabing new model agreement? Basically, sir, ito, kung natin gustong i-dignify pa itong propaganda ng China by furthering discussions on it. Gusto po dito focus our efforts on the real issue. Colonel, sorry, I'm gonna have to cut you a bit, kasi hindi po namin maintindihan yung inyo pong audio. Pwede po bang konting pihit lang po one more time? Yes, ma'am. Ayun This po. is better po? Yes, opo, a lot better. Sige po, ma'am, any update nga po dito sa investigasyon or are you really gonna do an investigation dito po sa new model agreement na sinasabi? Basically, ma'am, on the things, we do not react on unsubstantiated, unverified, and questionable sources. So we would rather channel our efforts to more pressing matters po. Kasi ang sinasabi rin po, ang pagbabanta po ng China ay maglalabas po sila ng unverifiable recordings. Ito po ba ay by any chance, meron po kayong nakuhang kopya on this? Baka may nag-leak na pong kopya at napakinggan na po natin? Yun nga po, this is unsubstantiated, this is unverified, and mismo nga po yung nag-release, they do not want to tell who they are. So we do not wish to dignify po this propaganda of China by furthering discussions on this. Ang gusto po natin dito is to focus our attention on the real issue at hand, which is their actions, yung pambubuli po nila sa West Philippines. Naintindihan po natin, sabi nyo nga po, kung hindi unverifiable nga, bakit kailangan pagtuunan o pag-aksayahan pa ng panahon. Yun nga lang po ay nung lumabas po itong balitang to, syempre marami po ang nag-react at interesado rin kasi nadadawit po sa issue si AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos. Ano po ba ang sagot niya dito? At least man lang po ay yung klase ng investigasyon na gagawin sana ng AFP ay para din maklaro kung totoo nga ba ito or hindi naman at all talaga connected dito si Vice Admiral Alberto Carlos.
Cheryl, no? As we say, no, this is a battle of narrative. So we do not want to take in their narrative kasi ito talaga yung gusto nilang mangyari, no? Na i-deviate yung attention natin sa totoong usapin. So this is clearly a propaganda that dissuades us from the real issue at hand. So it creates this unity among us Filipinos, no? Pagka may iba-iba pa tayong pinag-uusapan. So let us not fall into this trap. Albeit, we should be more discerning and focus on the real issue at hand. Nagkataon rin po, Colonel, na naka-leave po si Vice Admiral Carlos nang lumabas po itong issue. Hindi tuloy po maiwasan talaga ng publiko na baka konektado ito dito nga po sa pagkakadawit niya sa New Model Agreement. Ano po ang sagot niya rito? Vice Admiral Carlos po was already on leave since the 3rd of May. Acting na po talaga yung kanyang deputy po, no, si General Quemado. Nagtalaga lang po tayo ng nag-assume po ng command nung 6 May in an acting capacity. So technically po, si Vice Admiral Carlos pa rin po ang Western Command Chief, but we do not want to have a leadership vacuum. Kaya nagtalaga po tayo ng acting capacity on his behalf, which is also a senior in the person Admiral Torres. So let us respect po his decision to file leave. Yun po. So, ang ano po natin, tuloy-tuloy po tayo, no, sa programa ng AFP, sa ating mga options, and we remain to be focused on the real task at hand. At para nga rin po mawala yung mali siya ng iniisip ng ilang tao. Hanggang kailan po ba ang leave ni Vice Admiral Carlos? At baka po pwede namang malaman bakit kinailangang mag-leave din po at kinailangan din daw magtalaga ng kahalili po niya? Ganyan talaga, ma'am, no, sa atin pong chain of command. Every time po may post, naglalagay po tayo ng somebody in an acting capacity. So, eto po, ang orders po ni Vice Admiral Torres is during the absence of the incumbent. So, ang sabi nga po natin, for personal reasons, nag-leave po si Vice Admiral Carlos. So, ang orders po is open-ended siya, ma'am, until such time po na bumalik po si Sir Carlos on post. Pero wala pong sinabi si Vice Admiral Carlos kung kailan po siya babalik? Personally, ma'am, no, I haven't seen the form of his leave, and hindi din po natin dinadivulge. This is a personal document po. Ano po ang nakikita nating motibo kaya po ng China sa isyong ito? At nadadawit din po si Vice Admiral Carlos. Ayun nga po, ma'am, no? Under SND has already spoken about it, na sana po ay maliwanagan tayo sa totoong issue dito, na ito po ay pawang propaganda designed to create disunity among us. So, ang real issue at hand are the actions of China towards our legitimate humanitarian missions in the West Philippines. Ano na lamang po ang ating paalala sa publiko sa gitna po ng mga naglalabasa na false claims ng China? Ang Armed Forces of the Philippines po remains a professional organization. Wala pong ni isang miyembro sa amin o opisyal o sundalo po na makikipagkasundo po, no, to a bigger entity. Pawang ang presidente lang po ng Pilipinas ang pwede pong makipagkasundo sa ibang nasyon po. Lalo na sa mga ganitong usapin po, no, that will require or entail issues of our sovereignty. So ang ating pong AFP, we remain focused on our mission, and we have the zeal and the drive to improve our skills through trainings and enhanced cooperation. So ngayon nga, no, Cheryl, kakastara lang po, no, closing ceremony ng ating balikatan exercises. So nandito po yung focus natin, no, to improving our cooperation and our training, and it's better for us to perform our. Maraming salamat, AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla. Banta sa buhay ang red tagging. Yan mismo ang idineklara ng Korte Suprema sa kanilang landmark ruling. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. Sa 39 na pahinang desisyon ng Supreme Court, idineklara nitong banta sa buhay, kalayaan o seguridad ng isang tao ang red tagging.
Gayon din ang paninira, pag-label at pagkakasala sa pamamagitan ng asosasyon. Kaya kailangang maglabas ng writ of amparo o remedyo kung kinakailangan. Nag-ugat ang ruling ng Korte Suprema sa kaso ng aktivista at Vice President ng Bayan Muna Party List na si Sigfredo De Duro. Naghain noon ng petisyon for writ of amparo si De Duro sa Iloilo Regional Trial Court matapos i-red tag ng militar at akusahang opisyal ng Communist Party of the Philippines, New People's Army o CPP-NPA. Pero binasura ng Iloilo Court ang kanyang petisyon, kaya inakyat sa Korte Suprema. Ikinatuwa naman ni De Duro ang naging desisyon ng Korte. Malinaw aniyang red tagging ang ginagawa ng National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC at hindi ang sinasabi nitong truth tagging. Umaasa siyang makikinabang ang libu-libo pang ibang mga aktivista at political dissenter tulad niya sa landmark ruling ng SC. Sa kabila nito, natatakot pa rin siya para sa kanyang buhay at kalayaan. Para naman sa Makabayan Block sa Kamara, dapat nang buwagin ang NTF-ELCAC. Mas lalo pa talaga natin isusulong yung pag-defund dito sa NTF-ELCAC. Wala itong naidudulot na maganda sa ating bansa. Imbes na paglalaanan na lang ng pondo ang mga ganitong klase ng ahensya, buwagin ito, ilaan ng pondo sa batayang serbisyo. Makita nila na hindi sila untouchable. Kaugnay din ito na nanawagan tayo ng hustisya doon sa mga ni-red tag and eventually ay pinatay. Pero para kay Isabela 6th District Representative Ino D, malaki ang naitulong ng NTF-ELCAC sa kanilang lugar. Marami po kaming armed conflict dati. Definitely nabawasan na po ito, kumonti na, but it still exists in certain parts of the country. So yun po yung completing gusto natin mawala. Sa huli, nasa ehekutibo pa rin ang desisyon kung ano ang gusto nitong gawin sa ahensya. Mobile Journal Merrimon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Nasa Cebu City Hall pa rin si Mayor Michael Rama sa kabila ng suspension order sa kanya ng Ombudsman. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Dale Israel. Dale? Cheryl, maing udto, kakapasok lang na balita na serve na nga ang suspension order kay Cebu City Mayor Michael Rama ngayon lang tanghali. Nakarating lang ng Regional Director ng DILG sa opisina ni Mayor Rama para iserve ang 6-month preventive suspension laban sa alkalde at 7 pang opisyal. Pero wala ngayon sa opisina si Mayor Rama. Kahapon sa prayer rally na tinawag na isang convergence of supporters, naglabas ng sama ng loob si Rama. Dumalo sa pagtitipon ang kanyang asawa at mga anak, pati na rin ang mga iilang membro ng Rama clan at ang mga kaalyado nito sa Cebu City Council. Karamihan sa mga nandoon ay mga barangay workers at iilang City Hall workers. Sinabi ni Rama na gagawin nila ang lahat ng legal na paraan para kontrahin ang suspension order. Pero hindi naman daw siya magmamatigas at hindi rin daw niya gagamitin ang kanyang mga supporters kung sakali nga or kung na-serve na ang utos mula sa ombudsman. Kaduda-duda lang daw kasi ang mabilis na paglusot ng kanyang suspension order sa kasong na-file nitong February lang. Tingin niya, may isang malaking politiko din daw mula sa Cebu na sumisira sa kanyang pangalan doon sa Malacanang. Narito ang naging pahayag ni Mayor Rama. Kita na nako na there is malice, alleged, there is really focus, really to get my head, and then the rest has become a collateral. Gawin kayo. Cheryl, antabayan natin mamaya ang iba pang kaganapan sa City Hall at kung kailan manunumpa si Vice Mayor Raymond Garcia. Manatiling nakatutok lang dito sa 1PH para sa iba pang mga detalye. Yan ang mga balitang dako karong adlaw. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat Dale Israel ng One News Cebu. Susunod, lesbian mula Leyte nagpabuntis para magka-baby. Pero ngayon lumuwas papuntang Maynila para sabakin ang macho dancing. Mga pasabog na aktingan at mga aksyong eksena aabangan daw sa susunod na episodes ng hit kapatid serye na Batang Quiapo. At isang kapatid natin dito sa One Balita Pilipinas ang magbabalik. Ipakikilala natin mamaya. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas.
Mula po sa pamilya ng mga singer, gumagawa ngayon ng pangalan si Anna Ramsey. Hindi lang sa pagkanta, kundi bilang in-demand radio DJ at online sensation. Para mas makilala pa natin siya, kasama natin dito sa studio si Anna Ramsey. Magandang tanghali sa iyo, Anna. Hello, Miss Cheryl. Thank you for joining us. Thank you so much. Iba yung warm na welcome sa akin ng mga kapatid. Thank you po. Certified. Baka sa susunod, maklaim na namin na Yes. certified kapatid ka na. Opo. Okay. Ramsey. Ramsey. Pag sinabi mong Ramsey, unang-unang maiisip ng tao talaga yung Philippine Queen of Rock and Roll, di ba? Si Miss Elizabeth Ramsey. Siyempre, hindi namin maalala ang pangalan ni Jaya Ramsey, di ba? So, related ka bang Ramsey sa kanilang dalawa? Totoo po yan. Lola ko po si Miss Elizabeth Ramsey. Okay. Tita ko naman po si Miss Jaya. So, ang mom mo or your Sa dad? father side ko po, bale yung father ko, yung daddy niya is magkapatid sila ni Lola Elizabeth Ramsey. So, tita mo sa pinsan. Parang Pinsan, gano'n, opo, ano? opo, yes. Si Jaya. Yes. Naku, nandoon pa yung pressure. Kasi like, when did you start na you decided to get into showbiz? Well, actually, 10 years old pa lang talaga ako. Parang nabuo na sa mind ko na yun talaga yung gusto kong gawin. I can still remember, nanonood pa ako nun sa TV ng kapitbahay namin. Tapos sabi ko, may kumakanta doon, sabi ko, darating ang time, ako naman yung mapapanood sa TV. So parang at a very young age, nabuo na yung, yung goal na yun. So, sumali ako ng iba't ibang competition, nag-start ako sa mga barangayan, ganyan. Sa school, yung sinusuyod mo yung bawat barangay, tapos makikita mo yung mga kalaban mo, ikaw na naman. So baka matatalo na naman ako ngayong gabi, ganung level. Pero I think that's part of the journey talaga hanggang sa nag-join ako sa mga competition sa television, iba't ibang competition po. Ano yung nag-push sa'yo doon dahil na-inspire ka kay Lola at kay Tita? Or talagang sabi mo, 10 years old, alam mo na may talent ka eh? Malaking factor po talaga yung naging influence ko po sila, si Tita Jaya, si Lola, and nag-join din po kasi ako, sinasama nila ako sa mga shows nila, nag-front act ako, nagsisimula pa lang po ako. So sabi ko, nung lalabas pa lang sa entablado si Lola, grabe na yung palakpakan ng tao. And na-realize ko, wow, ang sarap pala nito sa pakiramdam na makapagpasaya ka, ma-share mo yung talent mo. Sabi ko, this is what I really want to do. Okay. Kailan nagsimula? Since 10 years old, sabi mo nga, tagal-tagal na rin yon. Yes po. Pero kailan mo naramdaman na dito talaga ako? Or tinanggap ka ng showbiz industry? Or may struggles din ba? It wasn't easy kahit na isa kang Ramsey. Hindi po talaga madali. Para kang dadaan pa rin talaga sa butas ng karayom. Nag-start po yan nung nag-join din, naging part na ako ng isang radio station. Doon na nagkaroon ako ng mas maraming exposure. Somehow may mga nakakakilala din sa akin. And talagang nakatulong din yun kasi that time, nag-release din ako ng mga ibang songs na naisulat ko din personally. And may mga original songs ako. Kaya yung iba, may mga pailan-ilan na nakaka-recognize kahit pa paano. So, nagbukas din sa akin ng opportunity yung pagpasok ko sa radyo. Yung pagiging DJ mo, tinignan mo ba yun na, sige nga masubukan or talagang interest mo rin? Actually po, nakikinig lang talaga ako sa radyo nung time na yun. Nasa kotse kami nung magulang ko, hinahatid nila ako. Tapos sabi nila, may audition kinabukasan. Tumakbo agad, hindi naman tumakbo literal, pero agad-agad po talaga. Lumuwas ako kasi I'm from Laguna po eh. So, nag-audition ako and eventually, yun na, doon na nag-start. Hindi ako agad natawagan. Akala ko nga hindi na ako matatawagan. After a month pa po ata yun. And then eventually, tumawag, oh my God, this is a blessing. Kasi nga, ever since, gusto ko talagang pumasok sa ganitong industriya. And this was when? What year was this? I think way back 2016. Ganun po yata, parang kaka-grad ko lang po ata nung time na At kailan mo naramdaman na, uy, eto na talaga ako sa showbiz? This is it na talaga nung lumalabas na ako, iniimbita na ako. Meron na po nag-iimbita sa akin para mag-perform para sa kanilang okasyon. Kasi dati saling ket-ket lang po ako eh. It's either if front act mo siya dyan, ganyan. Pero nung
time na dumating na may nag-inquire, we want Anna Ramsey for our event. Sabi ko, oh my God, meron talagang willing magbayad para mag-perform ako sa kanila. And as Anna Ramsey na, hindi as Saling Ket-Ket. So doon ko na-realize, okay, so Anong step year by to? step. Anong year to? Ano po, siguro pagpasok ko sa radyo, mga after 3 years pa po siguro. So 20, ngayon na lang pandemya? Hindi naman po. Siguro mga a little before pandemic, the pandemic. Mga ganun po siguro. Oh. Or mga before pandemic, siguro mga after 2 years nung nag-radyo po ako siguro. Hindi ko na masyado matandaan yung exact date. Pero ano po siya, mahabang proseso po talaga. Hindi, pag-uusapan natin yung taon, may katagalan, you really have to be patient, no? Kahit na sabihin mong, I've heard you sing, you have a good voice, you perform well, you speak well, it's a total package. But pagdating sa style ng pagkanta, may mga nagsasabi na parang nakikita nila sa'yo, Elizabeth Ramsey. How are you different? Or iniiba mo ba talaga? Or basta, ganito talaga ako. Whether kadikit ako, or similar ako kay Lola or kay Tita, but you just, show kung your own style. Actually po, madalas parang nakikita nila yung kung paano ko ikumpas yung kamay ko. Pag nasa stage daw, parang nag-iiba ako, something like that. Or medyo nakikita nila yung akto ko pag nagpa-perform yung lola ko. Pero hindi ko po talaga yung sinasadya. Parang, ano po siya, parang kusa siyang lumalabas sa akin kapag nagpa-perform ako. Oh, okay. So, ayan, nakikita po natin, ang galing sumayaw. Hilig mo talaga. Sumasayaw din po ako kasi for me, training din po kasi sa akin yung pagsasayaw. Kasi pag nagpa-perform po ako, hindi lang ako kumakanta, sumasayaw din po. So, para yung stamina ko, nandun din siya. Opo. So, tsaka na-enjoy ko din yung dance at tsaka ang lakas makaburn ng calories. Kaya sabi ko, okay, magte-train ako, magde-dance ako, and na-enjoy ko po yung buong proseso. Paano mo pa pinaghahandaan? Kasi eto na, natapos ang pandemya. I'm sure, nung nag-pandemic, parang kasisimula lang ng career Totoo ko. po yan. Alam niyo, may ganyan po talaga ako sa isip ko na, bakit ganun kung kailan yung isang pa ako nakahakbang na kahit papaano? Bigla naman nag-pandemic and then eventually, yung mga naka-line up na dapat gagawin ko is natigil. Sabi ko, actually may mga time po talaga na dapat mag-give up na ako. May mga ganun akong moments sa parang wala namang ganap, wala namang nangyayari. So, itigil ko na lang kaya. Pero, ewan ko yung pangyayari talaga, tinutulak ka na i-push mo yung goal mo, yung pangarap na binuo mo simula nung 10 years old ka. So, siguro yung, naniniwala talaga ako if it's God's will, walang makatigil. Yun na lang po talaga yung mindset ko. Ano ang aasahan namin sa'yo? Ay, nako. Sobra po ako nagpapasalamat sa ating mga kapatid, syempre dito po sa inyong warm welcome sa akin. Maraming salamat po. At meron pong pasabog na magaganap. Abangan niyo po yan. Anong pasabog yun? Bulong mo sa akin mamaya. Ay, sige po. Oo. But saan kanila mapapanood, makikita your socials? Oh, yes. Please follow me. It's Anna Ramsey everywhere. Instagram, Facebook, and TikTok. Okay. I wish you all the best. Thank you, I think Ms. you'll Cheryl. make it really far. I mean, you have the entire package. And I'm hoping mas makita kita madalas dito sa Kapatid po. Network. Thank you so much. Maraming salamat po for having me. Hihintayin natin si Anna, mga kapatid. Anna Ramsey. Thank you. Lesbian man, nanay pa rin. Yan ang kwento ng isang ina na pinasok ang iba't ibang trabaho, matustusan lamang ang pangangailangan ng kanyang anak. Waiter siya sa umaga at macho dancer naman sa gabi. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makanta. Hataw kung hataw ang 32 years old na si JD. Sa unang tingin, aakalaing batang-bata pa ang itsura at talagang tigasin. Dalawa yung ginagamit ko, pinagtatagpi ko lang ginaganon. Pero inuuna ko yung part dito sa baba para wala siyang nababakat sa baba. Tapos didikit ko lang po siya, tatanggalin lang po yung itong white na to. Tapos yung ito, parang sa Band-Aid, ganon. Sino mag-aakala na ang That's My Tomboy na Las Piñas City
That's may nanay din pala ng isang 8 years old. Bago kasi siya maging ganap na JD, si Jeneline muna siya. Na aba, ligawin din daw ng mga lalaki. Bagaman never na-attract sa boys, dream daw talaga ni JD na magka-baby. Kaya naman nang makakuha ng chance, nakipag-date siya isang beses sa lalaki at agad ding nabigyan ng supling. Ang cute na si Calvin. At kahit na LDR silang mag-ina, close pa rin sila sa isa't isa. Magbe-video call po sila kada gabi. Magbe-video call. Kung may oras din siya, tapos yung bata pag-uwi sa school. Pero sa hirap ng buhay, napilitan siyang iwan ng anak at pamilya sa Leyte. Maliit kasi talaga sahod sa hindi talaga kasya para sa amin. May kapatid pa ako, may mama pa ako. So, sa amin, hindi talaga kasya yung sahod. Pag sa province, totoo lang yung. Kaya bukod sa pagiging macho dancer ni JD sa gabi sa isang LGBT bar, namamasukan din siyang waiter sa isang kainan sa umaga. Ginagawa niya para makapag-ipon at makauwi sa Leyte. Plano niyang magtayo ng negosyo doon para hindi na kailanganin pang bumalik ng Maynila at makita niyang lumalaki ang nag-iisang anak. Maintindihan niya din, ma'am, na kaya ako nagtatrabaho kasi para din sa kanya. Sana maging mabait siya. May takot sa Diyos. Kahanga-hanga ang mga tulad ni JD na hindi sumusuko basta sa buhay at ginagawa ang lahat para sa kanyang pamilya kahit pakapalit nito ay mawalay. Maswerte rin siya dahil andyan ang kanyang tita at nanay para mag-alaga kay Calvin at umalalay. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Mahirap maging isang ina pero pagpapakaina pa rin ba ang tawag kung ang batang 9 na buwang dinala sa sinapupunan ay hindi mo naman kaano-ano? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merymon Reyes. Ang surrogacy ay proseso ng pagbubuntis kung saan ang isang babae ay nagsisilbing carrier ng binubuong bata para sa ibang tao. Wala pang batas sa bansa na nagsasaad kung ito ay legal o illegal. Pero ayon sa simbahan, ito ay hindi morally permissible. Para naman sa mga nakausap natin na surrogate mothers mula sa Tondo at Maynila, nakakatulong daw ang surrogacy para sa mga lalaki at babae na may kagustuhang magkaanak pero hindi kaya. Pati sa kanila na kailangan ng pantustos sa kani-kanilang pamilya. Mula 200 hanggang 300,000 pesos ang pwedeng kitain bilang surrogate mom. Lahat ng expenses daw ay sagot, pati accommodation kung saan sila maninirahan hanggang sa maisilang ang bata. Mula sa check-up hanggang sa vitamins, ultrasound, pati sa pagkain at pangliwaliw, kumpleto raw ito. Ang mga kliyente, may Pilipino, meron ding dayuhan. Yun nga lang, dahil minsan ang mga kliyente ay nasa ibang bansa, kinakailangan nilang magpanggap bilang intended parent ng sanggol. Aminado rin silang gumagawa ng peking ID para dyan. Si Melissa, gustong mapagtapos ang 4 na anak hanggang kolehiyo sa pamamagitan ng pagiging surrogate. Pero ayaw niyang matulad sa kanya ang 2 niyang anak na babae. Nung una, gulat daw siya sa pinasok na trabaho ng kanyang misis. Kaso, aminado rin siyang hindi sapat ang kinikita niya sa pangangalakal para sa kanilang 3 anak. Kaya takip-tenga na lang siya sa mga sabi-sabi sa paligid. Ano naman kasi wala naman naganap na meron akong kaagaw eh. Wala naman ganun. Kumbaga kasi yun inject naman kasi yun eh. Hindi naman siya totaling nagsiping sila ng lalaki. Okay lang po sa akin. Mobile Journal, Merymon Reyes po, hatid ang mukha ng balita. Hola mga kapatid, nandito nga tayo ngayong Biyernes sa Makati dahil kakatapos na po maghain ng cyber libel complaint ni megastar Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan kay Nanay Christy Fermin. At syempre kanina nga nangyari yan bandang mga 10:00 kaninang umaga kung saan naghain nga sila ng cyber libel complaint na hindi na nila idinetalye kung bakit. Pero ito raw ay mga storya na nilabas ni Nanay Christy sa kanyang mga online platform na nagkaroon po ng epekto sa kanilang mga anak. Sinabi nga ni Ate Shawi ayaw niya raw sana ito gawin at noong 2021 pa raw siya last nag-reach out kay Nanay Christy pero hindi raw siya nakarinig ng tugon mula kay Nanay Christy. Kaya nakarating na po sa ganito. Ito bahagi ng panayam natin kay megastar Sharon Cuneta. Inalagaan ko yung pangalan ko ng 46 years. Magandang palaki sa akin ang magulang ko.
At higit sa lahat, sabi nung 3 anak ko, mabuti akong ina. So, napakasakit sa akin, napaka-patong-patong. So, you know, if people pick that up tapos talk as if they live with us. Kahit busy sa kanyang acting career, nagwa-backup plan pa rin si Ivana Alawi. Alam nyo ba, meron siyang negosyo na kumikita ng 8 figures. Ano nga ba ito? May report tungkol dyan si Von Belenario. Nag-live ako from 6 p.m. natapos ako 12 a.m. Kasi yun yung kumita ng 8 digits. Yan ang diretsahang pasabog ni Ivana Alawi tungkol sa kanyang kinita sa isang live online selling session. Ibinahagi yan ni Ivana matapos siyang ipakilala at bigyang parangal bilang TikTok Shop Celebrity of the Year. Para sa kanya, magandang backup plan talaga ang pagninegosyo kahit pa kilala na siya sa mainstream at social media. Iba yung business, iba yung pag-aartista, iba siya. So as, you know, pag naging artista ka, parang mag-iisip ka na ay kailangan ko ng backup. So, having a business is really important. Kahit busy sa kanyang beauty brand, hindi pa rin paawat si Ivana bilang si Bubbles sa hit kapatid at Dreamscape teleserye na FPJ's Batang Quiapo. Grateful ang aktres at buong produksyon sa patuloy na mataas na ratings nito sa Todo Max Primetime ng TV5, pati na rin sa mga nakukuha nitong views online. Kasi it's really a whole team. So, of course, si Coco Martin, grabe talaga yung kanyang mind. Sobrang galing niya, sobrang talented. And I think yung walang tatalo dun is... Speaking of aabangan, watch out for more pasabog na aktingan at aksyon mula sa Batang Quiapo. Sobrang ganda ng story na tatahakin namin. And nagsisimula pa lang siya. And ngayon, maraming bagong mga characters and all. So, maraming aabangan na pasabog. Ako si Von Belenario para sa 1PH. At eto pa ha, today may nilabas sa kanta ang folk pop band na Ben and Ben. Sigurado maraming makaka-relate dyan. At syempre nakachikahan natin sila. Narito pong report. Why did your love fill my days if it was never meant to last? May kirot na naman sa puso ang bagong single na comments ng hit folk pop band na Ben and Ben. Was it never meant to last? Ang kwento raw ng soon to be another hit song nila. May mga bagay talaga sa buhay natin na hindi nagtatagal at okay lang yun. Grabe naman! Ito na ang unang kanta ng Ben and Ben na co-produce sa sikat na Indonesian music producer na si Petra Sihombing. Para raw may fresh ears pagdating sa kanilang musika. Mahalaga yun sa kahit saan, yung may humihingi ka ng insight ng mga tao na wala dun sa kung nasan ka. Nakapanayam natin ang Ben and Ben sa soon-to-be launched Liwanag House nila sa Pasig. It's the first of its kind. Nahandog ng isang idol na personalities dahil magiging open daw ito sa publiko para ito sa kanilang fans. Para siya sa Liwanag, which is yung fan community namin. Para makapag-hangout, makatambay, chill, kwentuhan, palamig. Pero someday, gusto rin namin na yung, ito mismong area na to, kung nasan tayo, makapag-workshops ng iba't ibang klaseng music, tsaka kahit hindi music related, like mental health, mga advocacy namin. Lumabas na ang comment sa lahat ng streaming platforms. Hime at Doll Eye with matching K-pop aurahan sa forma. Yan ngayon ang new look ng showbiz leading lady na si RC Munoz nang makita natin sa flagship opening ng isang K-pop store sa Taguig. Paliwanag ni RC, bata pa lang siya. Pangarap na raw niyang magbihis at mag-ayos na parang anime o K-pop. Kaya goodbye na raw sa conventional leading lady look si RC. These are like childhood, kumbaga, aspirations na hindi ko nagawa.
Kasi also, my parents are very strict. Yung bawal kami mag-cutics na black, yung mga ganon. So, ngayon lang ako talaga nagka-chance na i-explore yung mga paborito kong bagay ng bata ako. Like anime, like yung pagkulay ng buhok. Payo niya sa fans na nakaka-relate sa kanya? Gawin mo lang kung gawin mo lang kung nagpapasaya sa'yo. Good news naman dahil may magbabalik ang Honey ng Bayan. Abangan po mga detalye tungkol dyan at ang pagbabalik ni Hannibal Talete dito sa OBP. Pero susunod na mga kapatid, si Nanay Christy Fermin sa Christy for Minute. Doon po abangan nyo ang kanyang sasabihin. Yan muna ang latest mula sa showbiz. Back to you guys dyan sa studio. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Samahan niyo po kami ulit sa Lunes dito sa Balitang Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Quosim. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.